Mga kaibigan, sa episode na ito susundan natin ang kwento ni Miguel na tila sinusundan ng malas at trahedya. Isang kotse na kamukha ng paboritong superhero ni Lucas, si Thunderbolt, ang nagdala ng sunod-sunod na kababalaghan sa kanilang buhay. Habang sinusubukan ni Miguel na alamin ang misteryo sa likod ng kotse, unti-unti niyang natutuklasan ang sumpang dala nito. Paano nga ba magwawakas ang kanilang kwento? Samahan niyo ako at alamin natin ang nakakatakot na pangyayari sa likod ng pagsumpa ng Thunderbolt. Isang umaga sa isang maliit na apartment sa Makati, nagising si Miguel sa tunog ng alarm clock. Tumayo siya mula sa kanyang lumang kama at naglakad papunta sa kusina kung saan naghahanda ng almusal ang kanyang asawa na si Sofia. Habang kumakain ng sinangag at tuyo, sinabi ni Miguel kay Sofia na plano niyang dalhin si Lucas sa pinakabagong pelikula ni Thunderbolt. Napansin ni Sofia ang pag-aalala sa mukha ni Miguel tungkol sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Pa, pwede ba tayong manood ng Thunderbolt? Tanong ni Lucas habang hawak ang kanyang paboritong laruan na si Thunderbolt. Oo anak, ipapasyal kita, sagot ni Miguel na may ngiti kahit na alam niyang kailangan niyang magtipid. Matapos ang almusal, nagpaalam si Miguel kay Sofia at sinamahan si Lucas papunta sa paaralan. Habang naglalakad sila sa eskinita, napansin ni Miguel ang mga lumang bahay at mga batang naglalaro ng tumbang preso sa kalsada. Papa, bakit lumana yung mga bahay dito? Tanong ni Lucas. Matagal na kasi itong lugar na ito, anak. Marami nang nangyari dito, sagot ni Miguel habang iniisip ang mga alaala ng kanyang kabataan. Habang nagmamaneho si Miguel papunta sa paaralan ni Lucas, napansin nila ang isang kotse na kamukha ni Thunderbolt na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang araw ay maliwanag at maraming tao sa paligid. Papa, tingnan mo, si Thunderbolt! Sigaw ni Lucas habang tinuturo ang kotse. Tumigil si Miguel at tiningnan ang kotse ng mabuti. Oo nga anak, kamukhang kamukha, sabi ni Miguel habang iniisip kung sino ang may-ari. Pwede ba nating makita ng malapitan, Papa? Tanong ni Lucas na puno ng excitement. Sige, aalamin ko kung sino ang may-ari at baka pwede natin makita ng malapitan, pangako ni Miguel. Pagkatapos ihatid si Lucas sa paaralan, naglakad si Miguel pabalik sa kotse at iniisip kung paano niya matutunton ang may-ari ng kotse. Nagdesisyon siyang tanungin ang mga kapitbahay sa susunod na araw. Habang naglalakad pabalik, napansin ni Miguel na tila may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa mga bintana ng mga bahay. Bakit parang may nagmamasid? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, napansin ni Miguel ang kotse na nakaparada sa labas ng paaralan ni Lucas. Kinabukasan, habang naglalakad si Miguel papunta sa paaralan ni Lucas, napansin niyang nakaparada ulit ang kotse sa labas ng paaralan. Ang paligid ay tahimik at tila walang tao sa loob ng kotse. Papa, nandyan ulit si Thunderbolt, sabi ni Lucas habang tinuturo ang kotse. Oo nga anak, pero wala pa rin akong nakikitang may-ari, sagot ni Miguel na nagtataka. Hindi niya maiwasang mag-isip kung bakit laging naroon ang kotse na yon. Kinagabihan, habang natutulog si Miguel at ang kanyang pamilya, nagising sila sa isang malakas na kalabog mula sa labas. Tumakbo si Miguel papunta sa bintana at nakita ang kanilang puno na nabangga ng isang sasakyan. Agad siyang tumawag ng pulis. Walang tao dito, sir. Mukhang umalis agad ang nakabangga, sabi ng pulis. Naramdaman ni Miguel ang kaba, ngunit inisip niyang baka aksidente lang ito. Miguel, baka may kinalaman yung kotse na kamukha ni Thunderbolt? Tanong ni Sofia. Hindi ko alam, pero parang kakaiba nga, sagot ni Miguel na nag-aalala. Kinabukasan, habang naglalakad si Miguel sa kanilang barangay, napansin niyang maraming puno ang nasira. Ano kaya ang nangyari dito?
Tanong niya sa sarili. Nang sunduin ni Miguel si Lucas sa paaralan, nalaman niyang ang kaibigan ni Lucas na si Carlo ay sumakay sa kotse ni Thunderbolt at nawala. Papa, si Carlo sumakay sa kotse ni Thunderbolt kanina, sabi ni Lucas na nag-aalala. Anong kotse? Yung kamukha ni Thunderbolt? Tanong ni Miguel. Oo, Papa. Hindi na siya bumalik, sagot ni Lucas. Agad na tumawag si Miguel ng pulis at nagsimula ang paghahanap kay Carlo. Kinagabihan habang naglalakad si Miguel sa kanilang bakuran, natagpuan niya ang kanilang alagang aso na si Max na patay na. Sofia, si Max patay na, sigaw ni Miguel habang hawak ang aso. Miguel, ano na namang nangyayari? Parang sunod-sunod na malas, sabi ni Sofia na umiiyak. Hindi ko alam, pero kailangan nating mag-ingat, sagot ni Miguel na puno ng kaba. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding takot sa pamilya ni Miguel. Bakit sunod-sunod ang malas sa atin? Tanong ni Sofia na halos maiyak. Hindi ko alam, pero kailangan nating mag-ingat, sagot ni Miguel na puno ng kaba. Habang lumalala ang mga pangyayari, tila mas lumalapit ang panganib sa kanilang pamilya. Kinabukasan habang nanonood ng balita si Miguel, bigla niyang nakita ang isang nakamamatay na aksidente sa kotse na kinasasangkutan ng isang sasakyan na kamukha ni Thunderbolt. Sofia, tingnan mo ito, sabi ni Miguel habang tinuturo ang TV. Napatigil si Sofia sa ginagawa at lumapit kay Miguel. Mga biktima ay mga kilala ko mula sa eskinita, sabi ni Miguel na puno ng takot. Kailangan nating umalis dito, dagdag niya, halatang kinakabahan. Agad silang nag-book ng hotel at nagplano na umalis kasama si Sofia at Lucas. Habang nag-i-impake sila, tila naramdaman ni Miguel na may sumusunod sa kanila. Sofia, bilisan natin, parang may sumusunod sa atin, sabi ni Miguel na nagmamadali. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ramdam ni Sofia ang kaba ni Miguel, kaya't binilisan din niya ang pag-iimpake. Pagdating nila sa hotel, hindi pa rin mapakali si Miguel. Dito muna tayo magpalipas ng gabi, pero kailangan nating mag-ingat, sabi ni Miguel habang niyayakap si Lucas na tila walang kamalay-malay sa panganib. Bukas, kailangan nating mag-isip ng plano kung paano tayo makakalayo dito, sabi ni Sofia, halatang nag-aalala. Oo, kailangan nating mag-ingat, sagot ni Miguel, pilit na pinapalakas ang loob ni Sofia. Ngunit ang kanilang takot ay hindi basta-basta mawawala. Pagbalik nila sa bahay upang mag-impake ng mga natitirang gamit, natuklasan nilang nasira ang kanilang bahay ng isang sasakyan. Diyos ko, anong nangyari dito? Tanong ni Sofia habang tinitingnan ang nasirang bahay. Biglang sumulpot ang kotse ni Thunderbolt at malubhang nasugatan si Sofia. Miguel, tulungan mo ako, sigaw ni Sofia habang dumudugo. Tumakbo si Miguel papunta kay Sofia, ngunit huli na ang lahat. Si Lucas naman ay tragikong napatay ng kotse ni Thunderbolt. Lucas, anak ko. Sigaw ni Miguel habang hawak ang walang buhay na katawan ni Lucas. Tumakbo ang kotse palayo habang dumating ang pulis. Kalaunan tinanggal si Sofia sa life support sa ospital na nag-iwan kay Miguel na lubos na nagdadalamhati. Patawarin mo ako, Sofia. Bulong ni Miguel habang umiiyak sa tabi ng kama ni Sofia. Ang kotse ni Thunderbolt ay patuloy na nauugnay sa iba pang mga insidente ng pagdukot at pagkamatay ng mga bata sa kanilang lugar. Hindi ko alam kung paano natin ito mapipigilan, sabi ng isang pulis kay Miguel. Ngayon nag-iisa at wasak, nagbabala si Miguel sa iba na umalis agad kung makakakita sila ng kotse na kamukha ni Thunderbolt sa kanilang lugar. Kung makikita nyo ang kotse na iyon, umalis kayo agad. Huwag niyong hayaang mangyari sa inyo ang nangyari sa amin, sabi ni Miguel sa isang TV interview na naglalayong iligtas ang iba mula sa sumpang nagdala ng trahedya sa kanyang pamilya.
Ngunit sino nga ba ang makikinig sa kanyang babala? Mga kaibigan, ang kwento ni Miguel ay isang paalala na ang malas ay maaring magdala ng trahedya sa ating buhay. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na kotse ni Thunderbolt ay nasa inyong kanto na. Paalam.